Tiniguran nitong melting pot, kung saan nagsama-sama ang iba't ibang kultura ng mga probinsya. Pampanga, Ilocos, at Pangasinan. Kaya naman ang mga pagkain dito, sari-sari. May maasim, matamis, pero halos lahat masustansya. Lahat ng yan, present sa mga pagkain sa probinsya ng Tarlac. Sarap ng kagat. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara Bieros, samahan nyo akong tikman ang Flavors of Tarlac. Iba't iba man ang kultura at paniniwala, may isang bagay na tiyak mapagkakasunduan nating lahat. Ang hilig natin sa pagkain. Pero paano kung ang kakainin, buhay pa? What? Sa Tarlac, may isang putahe na kahit gumagalaw-galaw pa, kinakain na. Mapapalundag ka raw kapag kumakain ng jumping salad. Ang main character, itong mga kuros. O maliliit na hipon. Pero bago matikman, pahirapan muna ang paghuli sa mga yan. Itong style na to, first time ko na-experience. Landlocked ang probinsya ng Tarlac. Ibig sabihin, malayo ito sa karagatan. Kaya ang mga isda, kinukuha sa mga ilog at batis. Kung saan din nahuhuli ang mga kuros. Dito sa bayan ng San Jose, Tradisyonal pa rin ang panghuli ng mga kuros. ang kanilang gamit, mga tuyong sanga at isang kulambo na iniiwanan lang sa ilalim ng tubig. Para yung mga hipon, doon po sila mamumugad. Bakit po sila doon mamumugad? Yun na po yung gagawin nilang bahay. Gaano katagal niyo po kailangan mag-antay pagkatapos ho kayo maglagay ng mismong Pag minsan po, aabotin na mga 3 linggo, ganun. Para marami pong makuha. Tumulong ako sa mga lokal na tanggalin ang patibong sa tubig. Kailangan pagbagin ng mga tuyong sanga. Dahil dito raw namamahay ang mga isda at kuros. Sa Kulambo, makikita ang bukod sa mga kuros. May mga nahuli ring ibang isda katulad ng tilapia at hito. Ito, dried na. Yung Dahon pala to, dahon. Hindi ko talaga alam kung ano yung normal way na panghuli ng hipon, lalo na kapag hindi cultured na hipon. Oh, galing, Ito po yung sinaunang sinaunang panghuhuli ng hipon. Unang panahon pa po, ganito yung ginagawa. Panahon ng hapon. Opo, panahon talaga ng hipon po. 19 kopong-kopong pa raw nang nadiskubre ng pwedeng kainin ng hilaw ang mga kuros. Sinubukan muna ng mga forefathers natin, yung mga indigenous people, yung mga natives natin, ipapatikim sa mga manok, kapag walang nangyari, pwede din sa kanila. Para magawa ang jumping salad, hugasan muna ito ng mabuti hanggang maging malinaw na ang tubig. Saka titimplahan para maging salad. Dito tayo by the river, kung saan nagsiswimming yung mga tao at kung saan din nanggagaling yung kanilang hipon. Itong mga hipon na to ay fresh na fresh. Actually, sa totoo lang, may mga iba gumagalaw pa. So, ito, hindi na nila niluluto. Hinahalo nila with sibuyas, may garlic, meron silang pako, cucumber, at pero yung pampaasim nila ay yung green mango na kinakayod nila ng ganyan para yung katas or yung strips mapupunta dito. So, kuha tayo ng hipon na gumagalaw-galaw pa. Hindi mo kakainin yung ulo. So, pasensya na hipon. Ito, syempre may lansa pa din. May konting asim dahil nga naglagay tayo ng konting pampaasim which is yung green mango. Pero, kung ito yung nakasanayan nila, I'm sure kapag ikaw yung tiga dito, ito yung hanap-hanapin mo. Ang dahilan kung bakit green mangoes ang gamit na pampaasim sa jumping salad, ang Tarlac, sagana kasi sa mga puno ng mangga. Halos lahat po ng bahay dito may puno ng mangga. Pinamimigay na nga lang po namin minsan yung mangga kaysa po sa mabulok. Never pa ako bumili ng green mangoes kasi meron naman kami sa amin. Ang mga puno ng mangga, hitik na rin sa bunga. Beros, paano ba kayo kumuha ng bunga ng mangga? Inaakit nyo ba ang puno? May mahabang panungkit? Binabato-bato ng tsinelas? O baka naman abot kamay na lang ang inaasam-asam na mangga? Sa bayan ng Anaw sa Tarlac,
minsan nga raw nahuhulog na lang ang mga mangga. Kaya ang mga kababaihan dito, imbis na magmarites sa ilalim ng puno ng mangga, nagtulong-tulong na lang gumawa ng mango vinegar. Nung dumating na po itong mango vinegar na na-discover po namin, ayan po, tinatawag na po namin sila para po gumawa. Ito na po talaga yung livelihood po ng barangay namin. All natural ang kanilang mango vinegar. Matapos hiwain ng maliliit at hugasan ng mangga, ibababad na ito sa tubig at hahaluan ng muscovado sugar. Isisilid sa drum para sa fermentation process at matapos ang isang buwan, na ibibenta na nila ito ng 30 pesos kada litro. Matamis-tamis siya na may konting asim pero masarap siya. Food is generally dictated by the geographical condition of the place. Very suitable ang mango dito sa mataas na lugar. Yung climate, yung humidity, yung klase ng lupa, lahat ng mga characteristics na binanggit ko, Tarlac has those. Dahil sa ganda ng lupa rito, mayaman sa agrikultura ang Tarlac at makikita natin yan ngayon, Bieros. Dahil ako mismo ang lilipad. Kasama ang licensed paramotor pilot na si Captain Harley, lilipad ako sakay ng paratrike. So ito yung tinatawag na paramotor or ang paramotor in general, dapat yung single, yung backpack sa likod. Ito. Pero para ma-distinguish natin, we call it paratrike. Dito sa paratrike, kailangan lang ng maigsing runway para maka-take off. Di na kailangan pang umakyat sa bundok katulad ng ginagawa sa paragliding. A few hundred feet, nakikita mo na, oh wow, you see a different perspective and you appreciate that perspective, lalo na kung saan, kung ano yung nakikita namin that side of Tarlac. We saw, fish ponds, tapos bumaba kami sa may river. Para kang nasa pelikula ni Tom Cruise, Top Gun, pero mabagal lang na mabagal. Hindi siya nakakahilo. It was just perfect because it was sunrise and normally I think that's the best time to ride on a paramotor or paratrike. Sa halagang 3,500 pesos, pwede nang masubukan ang paratrike sa bayan ng Bamban. Manalo yan, sir. Manalo yun. No, I mean, honestly speaking, it's the most pleasant, I guess, parang type of flying that I've experienced. Kasi parang you have the control. Yes, exactly. You have the control of different elevation. Exactly. Pati yung ganda ng low flying natin. Yeah, sa river yan. Manalo yan. Enjoy ko yan eh. Mula sa taas, nakita ko na may sugarcane plantation. O taniman ng tubo pala rito sa Tarlac. One of the first sugar mills established in the Philippines nandito sa Tarlac. Yung lupa natin dito, merong sandy, merong sandy loam, and that's the kind of soil requirement na gustong-gusto ng tubo. Dito sa Herona, may pagawaan ng mga produkto na gawa sa tubo. Ang kanilang bestseller, Inuyat at Panutsa. Para magawa ang mga ito, first step ang pagkuha ng katas ng tubo. Dati-rati, pinaiikot ang mga ito gamit ang mga kalabaw o yung tinatawag na dadapilan. Pero dahil naging moderno na ang pagproseso, may juicer na para dyan. May naipit na pong kamay. Wala pa naman. Pagkatapos ma-filter ang sugarcane juice, pakukulaan na ito ng kalahating oras para maging inuyat. Kung tinaklob naman ang gustong gawin, magdadagdag lang ng 10 minuto sa pagpapakulo para magbago ang consistency nito. Tinutulungan kami ng DTI, DOST para pag mag-FDA. Ito naman po yung... Ayan yung tinaklob, sir. Ito na po yung tinaklob. Ayan. Actually, may isa, tsaka ito. And then, ma'am. Ito ang tinawag namin cubes, Panutsa cubes. Ang inuyat pwedeng papakin at pwede rin ipalaman sa tinapay. Ano, sir? Matamis. Tapos ano ba tayong tinapay? Perfect combination. Kayo po ba? Alam ko baka sawang-suwal mo kayo. Pero normally, yung pag-consume nyo po ng inuyat, tinapay din po ba? O? Ano, sa kape ko namin ginagamit. Dito sa palengke ng Tarlac City, makabibili rin ng inuyat.
Matamis nga. Matamis. Napakatamis. Opo. So ito magkano hutot? 50 pesos. 50 pesos. Bukod sa inuyat, ang mga bagsak presyong gulay at prutas present din sa palengke ng Tarlac. Food is generally dictated by geography. Yung Northern Tarlac, sagana sila sa gulay. Dito sa atin, dito sa southern portion, sagana sa mga meat sapagkat ang grazing land dito talagang luntian. Very green. Ang ibang nagtitinda ng gulay dito, nag-aangkat ng gulay mula sa Baguio na hindi lalagpas sa 3 oras ang layo mula sa kanila. Nakukuha nila ito ng mas mura at sariwang-sariwa pa. So, ano po dito galing sa Baguio? Lahat po. Vegetable, Baguio po galing. Ang isang ulo ng broccoli, nabibili rito mula 60 pesos hanggang 90 pesos. Mas mahal lang ng 10 hanggang 20 pesos kung sa Baguio pa mismo bibili. Now, kapag sa Manila yan, 130, 150 na siguro. Mga ganon. Kung may prutas at gulay, syempre, dapat may isda. Dahil nga malayo sa dagat ang Tarlac, ang mga isdang nahuhuli dito, kadalasan ay ginagawang buro para makain ng pangmatagalan. Nanay ko mahilig sa buro. Opo. Pero pagkalaki ko, hindi ako nasanay sa pagkain ng buro. Saan po ba hinahalo ang buro? Ano lang po yan? Para siyang, ano? Condiments. Hindi, side dish, parang ganon. Opo, yung sa mga nilagang gulay, dinidip po siya. So para siyang sauce, parang ganon. Para pong sauce ng mga lagang talong, lagang okra. Ang kaibahan daw ng burong Tarlac sa buro ng ibang probinsya, ginigisa ito na may kasamang kamatis at sili. Sa totoo lang, I still have no idea kung anong lasa ng buro. Para sa akin kasi, hindi ako nasanay sa paglaki sa pagkain ng buro katulad ng bagoong. Unti-unti parang, dahil nga sa show, nagiging kahit pa parang adventurous ako at tinitikman ko katulad nga ng okra. Naalala ko a few years back, parang oh my God, hindi ko kaya okra. Pero ngayon yung okra sobrang favorite ko na. Anyway, case in point. So, naging open-minded na ako. Buro, hello, how are you? Ang tip ng mga lokal sa akin, the best daw itong kainin kasama ang isda at nilagang gulay gaya ng mustasa. Nirarap pa po ba ito? Nirarap din! Ganun! My God! Sobrang, pasensya na, beginner ako. So ba? Apo, okay. Maalat ang buro? Maalat. It's not so bad after all. It's actually pretty good. Okay, kasi I'm such a fan of kimchi, not because of just the taste, but because of the health benefits. Anything low sugar, fermented type of food is apparently good for the gut. Sa restaurant na ito, ang bestseller daw nilang kapartner ng buro ay ang Bilao Overload. Paborito raw ng kanilang customers ang kanilang buro na mala samgyupsal, but Filipino style. Sakto yung panlasa niya, hindi siya sobrang asim, hindi siya sobrang alat. And then nagko-complement yung mga gulay na pinapartner ko dito sa buro. Ang sikreto ng buro nila rito, nasa kamay raw ng buro expert na si Nanay Vilma. Nung time po na maliliit kami, yung mga nanay namin, nag-iisda sila sa maliit na palistahan. Tapos pag may nahuli silang isdang maliliit, ginagawa nila sila ng buro. Kaya yun, nahilig kami sa buro. Ang revelation ni Nanay Vilma, hindi raw pala lahat pwedeng magburo. Pag hindi ka marunong gumawa ng buro, mabaho siya o kaya papasukin siya ng bukod. Ang anak ni Nanay Vilma na si Pam, naisipang magtayo ng kainan na Barrio Fields at bida rin ang buro ng kanyang nanay. Sinuggest ko sa kanila na yung buro nga pangmasa. Lahat pwede nilang kainin, mayaman, mahirap, kaya nilang kainin yung buro. Ang pagkahilig daw ni Nanay Vilma sa buro, pang forever. Hindi nakakasawa, nasa pagluluto lang yan. Forever staple food naman ng mga Tarlakenyo ang hinirang nilang official dish na bagis. O yung luto na sahog ang karne ng kalabaw. Kahit sa ang karinderya at restaurant daw kasi rito, present ang bagis. Historically, Tarlac is noted for being a thickly forested
area. It is noted for its venison. Yung venison po ay yung karne ng usa. History tells us na binibenta ng mga unang Tarlakenyo itong karne na to. Pero nang dumami na raw ang tao sa Tarlac, unti-unti nang nawala ang mga usa at dumami naman ang mga kambing at kalabaw. Ang bagis na official dish ng probinsya, inihahanda na ngayon gamit ang karne ng kalabaw. Alam naman natin na very resourceful ang mga Pilipino when it comes to cooking. So ang mga Tarlakenyo, hindi naman papahuli sa pag-discover ng mga luto. Kung ano yung nasa kapaligiran natin, kung ano yung mga nasa bakuran natin, na tanim natin, yun yung ginagamit nila na number one na halo sa ating mga niluluto. Ang tradisyonal na paggawa sa bagis, hindi iniluluto. Matapos tadtarin ang karne ng kalabaw, ibababa dito sa suka at kalamansi para lumabas ang mantika. Saka ito pipigaing maigi para mawala ang lansa. Not just once, but twice. Yung proseso ng bagis kalabaw is parang malapit lang din siya sa proseso ng kilawin. So, alam naman natin na most of Filipinos is mahilig sa kilawin. So, ang nangyayari lang niyan, yung difference ng kilawin na traditional is yung ginamit na meat na kalabaw. Pero dahil hilig na natin mga Pinoy na bigyan ng bagong twist ang iba't ibang pagkain, nakagawa na rin sila ng iba-ibang version ng bagis. Ito po ang ginataang bagis. You just get a taste this! Naku, tikman niyo din po itong pasta bagis. Pasta din po kung magustuhan niyo ito. Para sa akin, the best pa rin ang traditional bagis. Let me be the judge of that, Viajeros. Simulan natin sa contestant number 1, ang traditional bagis. Okay, got it. Yung lasa niya ay fresh, very citrusy, dahil nga mula sa kalamansi. So kapag nakatikim na kayo ng kinilaw, yun yung lasa nun. But, gamit ang Carabao beef. Contestant number 2, ginataang bagis. Sarap. Sarap ng kagat. Sarap ng hang. Gamit pa rin nila yung Cara beef, which defines bagis. Last but not the least, pasta bagis. Yep. How it's cooked, super good too. I'm not gonna lie, mahirap pamili ng winner, Viajeros. Sometimes, hinahanap mo yung maasim para ganahan kang kumain. Sometimes, hinahanap mo yung different base na may konting alat. Sometimes, gusto mo ng very texturized, chewy type of meal which nanggagaling dito. So, I think all dishes are winners. Winner din ang camping site at fountain farm na ito sa bayan ng Bamban. Pamilyar ba? Kung iniisip niyong bigla tayong napadpad sa Batanes, kalma, dahil nasa Tarlac pa rin tayo. 2019 nang buksan ang Bella Montana Farm. Nakapon po! Ay, kamusta? Kaya na tayo. Oh, hindi. Actually, nagbigay lang ako talaga ng kutsilyo. Baka kailangan nyo lang ng kutsilyo. Para sa isda. Kaya na tayo. Hinahanap ko lang po yung... Ayun, dito pala yung upuan ko. Ready Ay, nako. Kaya na tayo. Ay, sige. Wow. Uy, salamat. Hindi po ako nagda-diet. Pwedeng. Lako lang po. Ang pamilya ng katukayo ko si Andrew. Not once, not twice, kundi halos buwan-buwan daw kung bumisita rito sa farm. Habi yarn? I'm still quite shocked that, I mean, of course, I featured a lot of places in my lifetime with my crew and with my, the travel show stuff. But I'm surprised na, wow, this is something new again. And in Tarlac. Tarlac lang, yes. Kung gusto nyo bumiyahe ng Europe pero walang visa at passport, worry no more. Achieved ang pangarap na out of the country dito. Pasyalan at accommodation in one, dito pa rin yan sa bayan ng Bamban. Kasi yung may-ari po ng Goshen Resort and Hotel ay traveler po talaga siya. So nagpupunta po siya sa iba't ibang bansa. Rome is yung pinaka-favorite po niya. April 2017 nang buksan ito sa publiko. At mula noon, marami nang namangha sa 4-hectare Roman-inspired resort and hotel na ito. Sa ngayon, meron silang 33 rooms na kasyang hanggang sa 200 biyahero. Sa food venture natin sa Tarlac, may special tayong mga kasama.
Bawal ang me time dito, biyeros. Cause I'm all set for a doggy day. Grabe ka naman. Toothbrush naman ako. Gusto mo na ito? Ilang lang yan sa mga pwedeng gawin as a volunteerist. Yan ang tawag sa mga bisita na gustong mag-volunteer sa pagpapakain, pagpapaligo, pakikipaglaro sa mga aso at pusa rito. That's what you call being a tourista for a cause. Oh no! When did it start? And I guess when did your passion for animal welfare start? We established this in 2006 because we were looking for a place where we can put our rescues from the dog meat trade, because while we have arrangements before with the LGU to put our rescues there, we had a very limited time to find homes for them. When we were starting the dog meat trade rescue, we were rescuing 200, 300 dogs in one truck, in one jeepney, in 3-6 rescues a month. Our founder is a British citizen. Okay. Charles was able to read in a newspaper back in the UK about dogs being slaughtered for commercial or human consumption. So he came here, investigated, he formed a group to look into it, and then eventually he formed Animal Kingdom Foundation. Because it's a passion. It's a potion. Yeah, something like that. Yeah. Okay, sorry. Ngayon ay may 300 dogs and cats ang inaalagaan nila rito at lahat ay naghahanap ng permanenteng tahanan o mga mag-aampon sa kanila. Is there like a screening test? Yes. Hashtag adopt, don't shop, viajeros. Give these fur babies a chance to find their forever home. Ang nakilala nating sisig, simple lang at hindi na kailangan lagyan ng kung ano-ano. Pero sa isang sitio sa San Clemente, ang kanilang sisig served with strawberry on top, ang tutyal. Bakit strawberry? Well, madami silang strawberry dito. Pati ito yung kanilang pampaasim, wala silang kalamansi, at siguro pampatamis. Now, check natin. Sa totoo lang, ang ganda ng added color. Savory sweet. Na first time kong na-experience. Usually kasi kapag, syempre pag sisig, very savory. Kakaiba, kapag matamis yung gusto mong panlasa, this might be for you. Ang sisig dish na ito, matitikman kapag bumisita sa strawberry farm sa Sitio Dueg. Akalain niyo yun, pwede na rin daw mag-strawberry picking in Tarlac? Sa farm na to, nakapagpapatubo na sila ng mahigit 30,000 seedlings ng strawberry sa loob lang ng 4 na taon. Baguio feels! Kasi madami din po nakakapansin. Mas maliit po siya. Siguro po sa weather po. Pagdating naman po sa sa lasa, mas matamis po yung strawberry dito. Maliliit kasi. Opo. Ayun. Tsaka juicy po siya. Juicy! Tama. Maliit, pero matamis. Nasa mataas na parte ng Tarlac ang strawberry farm, pero ang ilang turista talagang binabalik-balikan ito. Unexplored siya, kaya magandang puntahan ng mga tao at tahimik. Hindi may kakaila ang impluwensya ng iba't ibang probinsya sa mga pagkain dito sa Tarlac. Pero ang mga Tarlacenyo, sinisigurong bibida pa rin ang mga yamang sangkap na tatak Tarlac. Kaya ano man ang hanap o hilig nyo, tiyak na may swak sa inyong panlasa dito sa Tarlac.